Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinaka-inaabangang pananaw tungkol po sa hinaharap ni XRP. Ayon po kay Ginoong Oliver Michael, siya po ang CEO ng Token Toss Investment AG. Ayon sa kanya, ang tunay daw na driver ng susunod na malaking price surge ni XRP ay hindi simpleng balita or announcements, kundi ang global liquidity shift. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano pwedeng maapektuhan ng tinatawag pong quantitative easing, interest rate cuts at saka central bank actions ang presyo ni XRP. Pati na rin kung bakit ang pasensya at timing ay napakahalaga para sa atin bilang mga traders at investors. Kaya simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung bakit hindi lang balita ang nagpapagalaw kay XRP. Si Ginong Michael ay nag-comment na kahit na may mga positibong developments si XRP, gaya ng mga announcements sa Ripple Swell Conference, hindi pa rin sapat ito para mag-ignite ng price surge. Ang tunay na nagpapagalaw kay XRP ay ang liquidity sa global markets. Sa madaling salita, ang dami ng pera na pumapasok sa financial system at sa crypto market ang siyang magtutulak sa coin. Para kay XRP, kahit anong maganda na news, kung walang liquidity, mananatili itong stagnant sa price action. Kaya sa market impact, kapag dumating po ang malaking influx ng liquidity mula po sa mga central banks, pwedeng mag-trigger po ito ng mabilis na bullish rally kay XRP na magtataas po ng demand at market participation. Ano naman po ang papel ng central banks sa susunod na bull market? Ayon po kay Ginoong Michael, ang Federal Reserve at iba pang mga central banks ay may critical na papel sa pag-set up ng susunod na bull market. Kapag nagsimula po ang interest rate cuts ng seryoso, magbabalik po ang liquidity sa markets na siyang pwedeng magpa-explode sa presyo ni XRP. Si Chainlink ay parang hindi pa nakaka-take off sa runway habang naghihintay po siya ng fuel or gasolina. Pero sa XRP ay handa nang lumipad sa sandaling dumating ang tamang monetary conditions. Sa market impact, ang pagbaba po ng interest rates ay pwedeng magdala ng mas malaking capital flow sa mga cryptocurrencies tulad ng XRP na nagre-resulta sa potential surge sa presyo at saka trading volume. Paano naman po nakakaapekto ang tinatawag na quantitative tightening at saka quantitative easing? Yan, si Ginong Michael ay nagbigay diin na mas malaga po kay XRP ang liquidity shift kaysa sa mga news headlines. Ang pagtatapos po ng quantitative tightening at pagbabalik ng quantitative easing ay mag-i-inject po ng pera pabalik sa market na siyang pwede pong mag-ignite ng explosive move ni XRP. Sa ganitong sitwasyon, si XRP ay parang dormant volcano or natutulog na bulkan na matagal nang nakahanda. At kapag dumating po ang tamang monetary conditions, pwede po itong biglang sumabog. Sa market impact, ang shift or pagbabago mula sa QT patungong QE ay pwede pong magdagdag ng kapital sa crypto market na magdudulot ng mataas na liquidity at pwede pong mag-trigger ng malaking price breakout kay XRP. Ngayon ay bakit kailangan ng pasensya ang mga investors? Nagbabala po or nagbigay ng warning si Ginong Michael na kahit positibo po ang outlook ni XRP, kailangan ng mga investors ng pasensya or patience. Ang mga financial at saka crypto markets ay kadalasang nag-a-anticipate ng policy changes ng ilang buwan bago po ito maging effective. Sa madaling salita,
kahit na ipatupad ang monetary measures sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan, maaari pong magsimulang ma-reflect ang epekto sa market sa loob ng 5 hanggang 8 linggo. Para kay XRP, nangangahulugan ito na kailangan nating tingnan ang price movements sa week-by-week basis, hindi po sa bawat oras. Kaya sa market impact, ang tamang timing at long-term perspective ay magbibigay po ng mas matatag na market behavior na makakatulong para hindi po ma-overreact ang retail investors sa short-term fluctuations. Ano naman po ang epekto ng monetary policies sa potensyal na surge ni XRP? Ayon po kay Michael, ang mga economic aid packages at mas maluluwag na monetary policies ay magsisilbing fuel or gasolina para sa crypto markets, kasama na po sa XRP. Ang coin ay parang rocket na nakapila po sa launchpad at ang bawat monetary policy na nagpapataas po ng liquidity ay nagdadagdag ng fuel or gasolina sa kanyang engine. Sa sandaling magsimula po ang QE or quantitative easing at saka interest rate cuts, mas mataas po ang posibilidad na maabot na XRP ang mga price levels na matagal na nating inaabangan. Kaya sa market impact, ang coordinated monetary easing ay pwede pong mag-create ng favorable macro environment para kay XRP at ang broader crypto market na maaari pong magtulak ng sustained price appreciation. Ano naman ang kahalagahan ng realistic expectations sa trading? Pinayuhan po ni Ginoong Michael ang mga investors na magkaroon ng realistic expectations at huwag pong maging obsessed sa hourly price movements. Mas mainam po na tignan ang XRP week by week at i-monitor ang mga pangunahing macro triggers. Ang coin or sa XRP ay hindi po basta-basta mag-i-explode overnight or hindi po siya sasabog sa loob lamang ng isang gabi, kundi ang timing at patience ang magbibigay daan sa ultimate surge. Parang marathon ang trading ni XRP. Hindi po siya sprint, kaya ang tamang mindset ay critical po para sa long-term gains. Ang market impact po nito ay ang tamang mindset at saka long-term focus ay pwede pong magpabawas ng panic selling at saka short-term volatility sa XRP trading. Ano naman po ang posibleng price targets ayon kay Ginoong Michael? Si Ginoong Michael ay nagbiro po na minsan ay umaasang magigising siya at makikita si XRP na nagtitrade po sa mga presyong $4, $5 o $8 overnight or sa loob ng isang gabi. Pero malinaw niyang sinasabi na ang journey or paglalakbay papunta sa mga price levels na ito ay nangangailangan ng pasensya. Yan, or patience. Para po sa mga traders, ang takeaway dito ay ang halaga ng waiting game. Hindi lang balita ang magtutulak po ng presyo, kundi ang cumulative effect ng liquidity injection, macro policy at saka market sentiment. Sa market impact, ang realistic price expectations at pag-intindi sa macro catalyst ay pwede pong mag-guide sa mga investors or sa atin bilang mga traders at holders. Pwede po itong mag-guide para sa tamang risk management habang naghihintay po tayo ng breakout. Ngayon ay ano po ang kabuuang mensahe rito tungkol kay XRP at sa liquidity? Ang pangunahing mensahe ni Ginoong Michael ay si XRP ay hindi po basta-basta mag-i-explode dahil lamang sa isang news event. Ang tunay na trigger ay ang turning point sa global monetary policy. Kapag ang central banks ay lumipat po sa easing at nag-inject ng liquidity sa XRP at ang buong crypto market ay magre-react.
Ang coin ay parang spring na nakapila sa ilalim ng presyon or pressure. Kailangan lang ng tamang timing at saka external force para tumalon ng napakalakas. Sa market impact, ang macro-driven liquidity surge ay maaari pong mag-trigger ng coordinated price rally kay XRP at sa broader crypto markets na siyang magbibigay ng potensyal para sa outsized gains sa medium hanggang long term. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, si XRP ay nasa isang critical na waiting phase. Ang coin ay may matibay po na foundation at nakahanda na sa isang malaking breakout. Ngunit ang tunay po na driver ay ang macroeconomic liquidity at central bank actions. Ang patience, realistic expectations, at saka week by week monitoring ang susi para po sa atin bilang mga traders at saka investors. Sa tamang timing, sa XRP po ay pwede po niyang marating ang mga price levels na matagal na po nating inaabangan. At ang kanyang journey or paglalakbay ay hindi lamang po tungkol sa balita, kundi sa tamang macro catalyst. Para po sa akin, ito ang perpektong pagkakataon para sa strategic positioning at saka long-term rewards. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.